Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Pag-usapan natin mga kababayan itong paghaharap, no? Kung sakasakali man, paghaharap ni Dilima at ni Digong sa Senado tungkol sa investigasyon o hearing ng War on Drugs ni Digong na may kasamang EGK. Okay, so malamang ito mga kababayan, kung hindi aattend dito si Duterte, malamang dito si Dilima pupunta po yan. Hindi po natatakot yan. Okay, so palagay nyo siguro ngayon habang mapapanood nyo to, nagsisimula na hearing, no? Barring any circumstances. Okay, so at the same time, yung mga mambabatas po tulad ni Abante at Dan Fernandez umalma sa sinabi ng kapwa nilang mambabatas na si Alvarez. Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po'y magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, nagsishare ng kanilang blessings, sa mga nakakasama natin sa ating live streaming at video premiere, and special shout out to all OFWs, mga men and women in uniform, sa ating mga frontliners and OFWs, at ganoon na rin po sa mga regular at mga kaibigan natin na palaging nandyang sumusuporta sa ating live stream at video premiere. Shout out po sa inyo and may God bless us all. So ituloy na po natin ito. Ito po ito na lang sa Impact Leadership Quote Card mga kababayan, no? Gamitin na muna natin ito. Sabi diyan, Duterte, Dilima to face off at Senate inquiry into alleged EG case during previous admin's war on drugs. O ayan, harapin mo, Digong, face to face. Ang tanong dito kasi sabi ni Bato, kung maalala nyo, nag-dinner daw sila together with Digong. Siguro pinag-usapan nila, boss, aaten ka ba sa war on drugs? Kasi naandun ako no? Ayaw ko mag-inhibit, bossing, kasi I want to tell the truth na ako ay isang aso mo. Bato, alam na namin yon. Aso ka talaga ni Digong. Oo, kung hindi dahil kay Digong, wala ka ngayon dyan sa Senado. Kung hindi dahil kay Digong, hindi ka magiging PMP chief. Oo. Ang sagot daw ni Digong sa kanya, mag-attend daw siya. Oo, mag-attend. O, tignan natin, ha? O, ang sabi dito ng Impact Leadership, kasi po si Dilima imbitado Meron pong letter of invitation, sino po yung mga resource person or witnesses. Isa po doon si Leila Dilima. Nandun nga po si Colonel Espinido. Oo. Sabi dito, former President Duterte and former Senator Leila Dilima are scheduled to attend a Senate inquiry on Monday, October 28 as the chamber launches its investigation into alleged extrajudicial killings linked to Duterte's war on drug. The Senate Blue Ribbon Committee, Subcommittee, ito moto proprio po to moto proprio. Wala pa tong resolution mga kababayan. Led by Senate Minority Leader Coco Pimentel will hear testimonies from figures and families of alleged victims. The anticipated face-off between Dilima and Duterte is significant. Dilima, a staunch critic of Duterte, condemned his merciless drug crackdown and was widely viewed as political casualty of his administration's drug war. In 2017, Dilima was detained on drug trafficking charges filed by the DOJ. She spent 6 years dyan sa Camp Crame. O ayan, mga kababayan. However, itong year nga na ito, na pawalang sala kasi nag-recant po mga kababayan. Nag-recant ang mga testigo kasi sabi nila, kami po ay kinuwers ng Duterte administration para lang po yung magsabi na si Dilima ay involved, si ganito at si ganyan, no? Okay? Ngayon, mga kababayan, ganun din itong mga naging witnesses or first person sa Quadcom hearing ay pinatotohanan na merong ngang reward system.
At yung isa na nagsasabing confessed drug lord na si Kerwin Espinosa, sinabi niya, siya po ay kinuwers, pinilit lang ni Bato na isabit si De Lima at yung Peter Lim para daw po sa safety ng buhay niya at hindi siya matulad sa tatay niya. Ayan. Na kung saan pinabubulaanan po ni Bato. Pero nag-corroborate po, pinatutuhanan naman ni Colonel Espinido yung sinabi ni Kerwin Espinosa. So napakaganda po nito. Aabangan natin to mga kababayan. Ano lang ang masasabi dyan ni Senate President Chis Escudero? Duterte, face to face sa Senado, kasado. Ayan. Nakahanda na ang Senado sakaling humarap si dating Pangulong Duterte sa pagdinig ng kanyang War on Drugs EJK sa Blue Ribbon Committee. Umaasa si Escudero na gagamitin Duterte ang pagkatong magsalita magkaharap. Hindi. Ayon kay Escudero, hindi dapat sayangin ng dating Pangulo ang pagkakataon na magsalita kaugnay sa mga kontrobersyal na issue laban sa kanyang war on drugs. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na siya magsasalita kaugnay sa mga bagay na yan. Sana gamitin niya ang pagkakataon na yan para magkaroon ng magandang palitan ng pananaw, magandang tanungan at sagutan para mabigyan linaw ang anumang nasa isip ng ating mga kababayan, hindi lamang ng mga miyembro ng Senado. Ayan, tiniyak ni Escudero na ibibigay ng Senado na rapat na paggalang kay Duterte bilang Pangulo. Para lang po yan si Barbers, respect and courtesy. Kasabay ng pagbibigay galang kay dating Pangulong Duterte, bilang dating Pangulo, bibigyan natin sila ng hiwalay na holding area kung sakali mang maaga siya dumating bago ang pagdinig. Talagang respeto, ang walang respeto sa buhay ng mga kapwa niya Pilipino. Tingnan nyo yan. Siya buhay pa. Yung mga na EJK, wala na. Sumisigaw ng hustisya. Napakahirap makamit ang hustisya. Ayan po mga kababayan. Now, punta naman tayo dito sa sinabi, kung maalala ninyo, itong si Pantaleon Alvarez mga kababayan ay nagbigay ng pahayag na, tignan ninyo. Sinasabi niya na may kasalanan din daw po ang Kongreso nung time ni Digong. Kasi bakit? Congress did not just fund the war on drugs. Congress legitimized it. So ibig sabihin, pinondohan, niligal ng Kongreso noong panahon ni Digong yung war on drugs. Kung totoong accountability ang pag-uusapan, doon tayo sa gumawa ng paraan para mapatupad ang war on drugs. Kaya kung ang may kasalanan ng hahanapin, malaki ang parte ng Congress dahil kung walang pondo, walang war on drugs. Ayun, kasalanan pala nila kayo dyan, Alan Peter Cayetano. Ikaw dyan, Lord Velasco. Kayong dalawa naghati kayo. Ikaw, Pantaleon Alvarez, kasama ka rin dito. So dapat, out of delikadesa, lahat po, dapat, nung mga pumirma dyan sa 17th and 18th Congress ni Digong noon, na nagpondo dito sa war on drugs, hindi lang pinondohan, nilegitimize pa ninyo, pumalakpak pa daw kayo, sabi ni Bongo, tuwing may sona ang Pangulo ninyong Duterte. Sana naman may delikadesa kayo. Mag-quit na lang kayo lahat. Ayan po ang sabi ni Alvarez, kung babasahin ko yan. Malaki ang pananagutan ninyo. Bakit merong war on drugs? Pinondohan nyo, nilegitimize nyo, at doon din sumibol ang extrajudicial killing. May kasalanan kayo, may pananagutan kayo. Sino ba kayo dyan, tingnan natin dito, mga kababayan, kasi may nakita ako dito May nakita ako dito na yung listahan, ayan Ito lang pong mga miyembro ng House of Representatives nung panahon, nung 18th Congress na hindi pumirma legitimizing the war on drugs. Ayan po, yung House Bill 7814 seeks to amend the Comprehensive Dangerous Act of 2002. Ayan. Merong voted no, 3, 6, 9, 11. And nag-abstain, hindi bumoto ng no, hindi bumoto ng yes, 3, 6, 9. 20 sila. Yan. So itong 20 na lang na to ang hindi guilty. The rest, guilty na.
O ano pang ginagawa ninyo? Kung gagamitin natin mga kababayan, yung sinasabi ni Pantaleon Alvarez. However, the same quote card din mga kababayan, ano ang sabi muna ni Benny Abante, mga kababayan? The object of this campaign was to end the threat posed by illegal drugs, not to cut short the lives of innocent men, women, and children. The bloody drug war was implemented during the Duterte administration, did not solve the drug problem. In fact, it worsened it. Hindi naman po, sabi nila, nasusulat doon sa batas na yun na pinirmahan nila na magkaroon ng extrajudicial killing. Ibig sabihin, yung war on drugs, pinondohan niya, nag-agree sila para po sugpuin. Mobilization, pag-hire ng maraming mga agents, pero yung EJK, hindi po. Kasi nagkaroon ng EJK because of the reward system. Ginamit sa mali yung pondo ng war on drugs, ginawang pang-reward. Kaya Alvarez, wag mong ipagtanggol ang amo mong demonyo. Tama, mali. Di ba? O eto pa, mga kababayan, isa pa to. Ano ang sabi ni Dan Fernandez? No cash to kill. Ha? There is no line item budget for murder. Siyempre, ba't mo ilalagay doon? No? Wala pong pondo para pumatay ng walang kalaban-laban mga tao. Congress provided na the necessary resources to fight the drug menace, not to fund a cash reward system that encouraged the killing of individuals without due process. Yan po ang sabi ni Dan Fernandez. So ito lang talagang si Digong at si Pantaleon Alvarez ay mga gunggong. Sinisisi ni Pantaleon Alvarez ang Kongreso na kung saan kabilang siya. O kung may delikadesa pala kayo, di manawagan ka na lang Alvarez na lahat ng pumirma doon dyan sa pondo para sa war on drugs ni Digong mo, mag-resign na lang kayo lahat. Kasi may pananagutan kayo eh. Kumbaga, sinasabi mo, kayo ang nag-aproba niyan eh. No? O, di may pananagutan pala lahat kayo di dapat pala kayo demanda ng taong bayan. Ganun ba ang gusto mong gawin? Mali ang ginawang pamamaraan ng amo mo. Pinagbigyan siya ng Congress na ponduhan ng kanyang war on drugs pero hindi po sa murder. Kaya wag mong baliktarin Pantaleon Alvarez. Wag kang mag-insinuate. Kung gusto mo, humarap ka diyan sa Quadcom, no? Para malaman natin, sisihin mo sila lahat o tingnan natin kung ano-ano pang sasabihin sa iyo ng mga kapwa mo mga babatas, no? Noong nandiyan pa sila sa 17th and 18th Congress ng Digong mo. O now, ito rin ang sinabi ni Dan Fernandez, mga kababayan, sa balita ng Philstar Global. No EJK funding under President Marcos. Wala po. Sinasabi niya. Di ba? Unlike during the Duterte administration, President Marcos has not allocated. Si mismong presidente hindi nag-allocate, hindi nanghihingi ng budget for alleged extrajudicial killings, which was reported inserted through confidential funds that ballooned from 2017 to 2022. Ayan yung panahon ni Digong, according to a congressman. The funds Congress allocated were for the protection of Filipino citizens, not for the wholesale violation of their rights. Correct. Yun ang ginawa ni Digong eh. No? Kaya wala rin nagawang CHR. Tamilmil na rin ang CHR dahil baka sila ang balikan, mga kababayan. There was no budget item that authorized law enforcement to act as judge, jury, and executioner, sabi ni Dan Fernandez. The goal was to dismantle the drug trade, not to massacre suspected users or pushers, many of whom turned out to be innocent. Ayan, walang pakialam kasi. Sabi pa niya dito, what we're uncovering is a betrayal of the trust Congress placed in law enforcement. Binigyan kayo ng pondo, pinagkatiwala sa inyo yung pondo niyo na gagamitin niyo sa tama. Pero anong ginawa, no, ng amo ninyo? Tumba dito, tumba doon. Pero ang Pangulong Marcos, sabi niya, hindi po nanghingi, hindi siya nag-allocate for a budget para sa EJK o murder. Anong sabi ng Pangulong Marcos? Holistic approach. Hulihin ninyo, kasuhan ninyo, dalhin sa korte, ikulong, i-rehabilitate, ibalik sa society. Ibig sabihin, as much possible, walang EJK. Di ba? Di sana kung maraming EJK ngayon,
No, libo-libo na ang tumutumba tulad nung kay Digong, edi nagreklamo ng mga makabayan, progressive group at ang human rights. Tama, mali. Kaya itong si Pantaleon Alvarez, to protect his amo na si Digong, gagawin lahat. O, tinan mo, pati yung mismong institusyon na nandun siya, sinisisi niya na. Disisihin mo rin sarili mo, gunggong. Wala ka naman sa listahan ng mga hindi bumoto at nag-abstain, di ba? Tama, mali. O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.